Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, talagang napakasarap po nitong komentuhan mga tambay. Talagang taong bayan na mismo ang magsasaysay sa totoong nangyayari po ngayon po sa panahon po ng politika at ang mga partido ay naghahakot ng mga sinasabing para po mapatunayan daw po lalo sa media, pinalalabas po sa atin na napakarami po nilang supporters mga tamay. Pero taong bayan mismo ang maririnig natin kung sino po talaga ang sinusuportahan nila. Di po ba mga bayan? Kasi ito po, katulad po nito, yung ating pong kababayang vlogger mga tambay, ay na-vlog niya po at nahandun siya actual sa Carmen, di ba? Sa Carmen, Davao del Norte. At halos po, karamihan po ng mga nagpunta po ron ay puro po Duterte. At meron pa pong mga suot sa kamay na Duterte po sila mga tambay. Bakit po sila nagpunta ron? Siyempre po, baka may pakinabang di umano. Diba? Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, yung sinasabi nga ni Kamanong, pagka nagbibigay ang mga politiko, tanggapin nyo. Pero iboto pa rin natin ang tamang politikong maglilingkod sa atin. At yung napatunayan na natin na naglingkod ng 6 na taon na iniindorso sa ating mga politiko. Meron na pong track record. Di po ba mga kabayan? At ganun din po, komentuhan din po natin ang rally po. Ang rally po ng napakahilig daw po sa saba at may issue po ng droga na may gawaan ng droga sa kulungan natin sa Muntinlupa ay tumatakbo rin pong party list at ang kanilang partido mga tambay na napakahabang panahon na po na ito po ay naiplas na po sa Inidoro. Ngayon po, bumabalik na naman mga tambay na sa tingin nila sa kanilang mga sarili yata, di umano, ay mababango sila sa mga Pilipino. Bagkus galing sila sa Inidoro, mga kababayan. Ito po, pakinggan po muna natin ang mga nagrally po sa Carmen nung pinagmamalaki po ng mga vlogger sa social media na mga attack dog yata ng dating Pangulong Duterte at BP Sara na napakarami at talagang kinukuyog daw po sa dami mga kababayan. Pero ang katotohanan, ang hinihiyaw ng mga kababayan natin sa Carmen, Davao del Norte ay Duterte. Ubay dyan din Duterte. Likod Duterte, gyapon kasunod. Duterte! Oh, Duterte! Duterte! Yan! Duterte! Duterte kita. Si BBM sa sulod, karon diri sa Carmen, pero Duterte ang sigaw sa mga tao. Duterte kayo? Oh. Tay! Isa ba lang na di atay? Awag ka kaila! Wala ka kailihin! Ate, nakabandido. Duterte! Oh, Duterte! Duterte! Kadaghan mo din among Duterte. Oh. Duterte! Oh. Duterte! Oh! Good! 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 Oh, Duterte! Nakita niyo mga kababayan, no? Puro Duterte ang mga kababayan natin sa Carmen. Pero, syempre, hindi naman po ini-interview ng mainstream media yan. Mapapahiya sila. Syempre, footage lang. Ang pinakikita po sa rally, di ba? Sa ginaganap nilang rally, lalo sa Carmen at doon sa Iloilo, na napahiya din po sila di umano. Di ba? At ngayon sa Carmen, mismo tao, live, face to face, ang ating kababayang vlogger, di ba? Ano sinisigaw ng ating mga kababayan sa Carmen? Duterte. Duterte. Mga kababayan, kasi ayaw nila sa may issue ng droga na Pangulo. Kasi may issue siya ng droga na ayaw niya magpa-drug test ng live sa Luneta. Di ba? Ano po ang hiling ng taong bayan ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte? Magpa-drug test silang lahat kasama ang Vice Presidente at isama na rin natin ang dating Pangulong Presidente. Drug test sa Luneta, sa Quirino Grandstand, live. Polykel hair drug test po. Ito po,
Sunod po natin itong Kilad de Lima naman po mga tambay. At syempre po, ito po, tingnan po natin Kilad de Lima. Dito pag-uusong. Ito yung mga kabayan, yung caravan na ang Laila de Lima at ang kanyang grupo, party list, at tumatakbo senador sa ilang grupo. I think kasama po dyan si Kiko na sikat po sa mga Pilipino, lalo po sa krimen na nagagawa ng ating kabataan. Juvenile justice law, mga tambay. Hindi po natin makakalimutan yan. Ang ginawa ni Kiko Pangilinan ng batas para sa ating mga kabataan. Mga tambay, hindi pwedeng kasuhan kahit nang gahasa ka na, sangkot ka sa illegal na droga, nagagamit ka ng mga kriminal, mga kabayan, exempted ka sa batas ni Kiko, mga tambay. 15 years old pababa. Grabe. Juvenile justice law ni Kiko. At ito pa po, si Laila de Lima, mga kabayan, di ba? Ay, nako. Unbelievable, mga kabayan. Umami na. Mahilig sa saba. Umami na siya siya'y tao lamang at nagkakasala. Pero sa kabila nun, buhay na naman sila, mga tambay. Nakita po natin, kahit sinong politiko, dilaw, pink, liberal, pula, ano ang sigaw ng taong bayan? Duterte. Duterte, mga bayan. Kasi wala naman silang achievement pinakita sa taong bayan. Maging dilaw. Nauna kasi natin nakita ang performance ng dilaw eh. Nakita po natin ang performance ng dilaw. Napakatagal po nag-performance po ang dilaw. Liberal. Kulay pink. Panahon pa po ng matandang Corazon Aquino ang dating presidente. Naging presidente pang anak na si Pinoy. Ano po ang nakita ng mga Pilipino? Ano po ang mga achievement? Unang-una, napakaraming rebulto nila. Dumami ang NPA sa panahon nila. CPP, NPA, NDF, dumami ang NPA miyembro, nagsisimpatya sa mga makakaliwang grupo, dumaming politiko, MPA yata. Dumami sa panahon nila. Kaya po ang bansa natin, napakaraming problema, mga kababayan. Napasok na tayo sa panahon nila nag-umpisa. Di po ba? Real talk po yun. Hindi po nag-umpisa yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan po ay nililinis na. Kaya lang, nung pumasok ang bagong Pilipinas, ay hindi pwedeng linisin. Kakampi namin yan, di umano. Kakampi namin yan. Kasama namin yan, magpapabagsak di umano sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga nakita natin halos sila nag-impeach ang grupo ng CPP, NPA, NDF at may mga kaparian pa yata at kamadrihan kasama nila nag-i-impeach. Nakita nyo po, mga kabayan. Ito po ang sigurado natin, mga tambay. Wag na po natin tangkilikin yung mga basura, na mga basura, na mga basura, na mga nainidoro na. Dito tayo sa mga tambay. Ito po, dahil ito po ay sinala po ito. At talagang sa tingin po natin ay makapagpapabago po, lalo po sa kailangan po natin batas. Unang-una po ang bitay para sa mga politikong magnanakaw. Dahil po sa panahon ngayon ay napakarami pong magnanakaw na politiko. Kailangan na po, panahon na po na magkaroon po ng bitay para sa kanila, mga kababayan. At ganoon din po, napapanahon na po. Kasi sa panahon po ng bagong Pilipinas,
ay hindi po bisyo ang drug test, mga katambay. Ay, hindi po bisyo ang droga, lalo po sa PNP chip. Hindi po bisyo ang droga. Kaya napapanahon na po na magkaroon na po ng drug test sa lahat po ng sangay ng gobyerno kasama ang PNP, AFP, mga politiko, random, every 3 months o 6 months. Batas. Hindi po katulad, nasa atin lang po ang batas na kailangan natin magpa-drug test kung tayo ay kukuha ng lisensya at mag-a-apply ng trabaho. Samantalang mga politiko, hahawak ng bilyon-bilyon, trilyon pera natin, wala po silang batas para sila ay magpa-drug test. Panahon na po yan. Kaya iboto po natin yan, mga kabayan. Yung PDP laban, mga tambay. Ang line-up po ni dating Pangulong Duterte. Si Senador De La Rosa, Senador Bongo, Congressman Marcoleta, si Vicente Lambino, Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, at JB Hinlo, mga tambay. Yan po. Huwag po tayo sa mga gastador, mga dinala lang po tayo sa 3 taon na sinasabi ni Atty. Vic at ni dating Pangulong Duterte na puro corruption, puro istapa ang ginawa sa ating kapirahan. Kaya dito po, mga tambay, taong bayan po ang magsasaysay. Hindi po, yung sinasabi ko po, mga kabayan, hindi na po talaga tanga, gago at bobo, bulag pipi ang taong bayan. Mga kabayan, marurunong na po tayo ngayon. May social media na po. Nakikita na po talaga ang totoong ginagawa ng mga politiko. Kasi ang mainstream media ay mukhang natatapalan pa nila. Meron din naman po natatapalan sa social media. Pero hindi naman po lahat katulad ni Kamanong. Never nilang matapalan. Kaya po, mga kababayan, ang sinasabi nga natin, hindi po totoo o hindi tayo basta-basta maniwala o wag tayo basta-basta maniniwala sa nakikita natin footage. Lalo po sa ginagawa po ng mainstream media, yung mga footage, lalo po sa Bagong Pilipinas, na akala mo solidong-solido ang mga nagrarally para sa kanila. Di ba? Pati nga kapulisan, ginagamit na nila, di ba? Pumutok na po yan. Pati kapulisan, gamit na po nila ngayon sa panahon ng Bagong Pilipinas. Na pagsusuot na po yata nila ng gusto nilang kulay. Para maisama pong dagdag numero sa rally nila. Di ba? Ganyan po. Kaya lang po, hindi po magpapaka-kampante, mga tabay. At hindi po sigurado yan. Nasa kanila po lahat yan, mga tabay. Pati kapulisan, sa tingin nyo, mga kapulisan, sa nangyayari sa ating bansa ngayon, ang nakikinabang lang naman halos kung meron man, di umano, ang nakikinabang lang naman sa Bagong Pilipinas, kung komento ko, yung mga general General, hindi naman po nakikinabang yung nasa ground. Yung mabababa ang ranggo, hindi po nakikinabang yan sa ginagawa po yata kung meron mang bilihan o sulsulan o suhulan. Hindi naman di umano makikinabang nasa ground ng mga pulis, mga militar. Puro general po yan. Sa tingin nyo, pagdating ng botohan, yung mga nasa ground, mas marami yan, daan-daan libo yan. Susunod ba yan? Doon sa mga general na nakikita nila, yung kanilang mga general ay nagsisiyaman, gumaganda ang mga mansyon, gumaganda ang mga sasakyan di umano. Sige nga. Tapos magugustuhan ba ng kapulisan natin na lumalaganap ang krimen, droga, pati ang ating militar, magugustuhan ba lumalaganap ang korupsyon sa ating bansa, pati ang ating budget ay nagkakaroon ng hocus-pocus. Di ba? Hindi naman po mga bobo, tangat, gago yan, mga kabayan. Kasi napatunayan po natin Mismong ating mga kababayan, direkta, tinanong at nakita niya ng 2 mata niya. Kaya nga na-upload niya po sa social media na tunay at talagang facts, ang nangyari doon mismo actual sa Carmen Davao del Norte, yung rally. Talagang Duterte. Karamihan, napakarami po. Duterte ang sinisigaw, mga kabayan. Lalo na nung matapos na yung programa ng Bagong Pilipinas. Puro Duterte po, mga tambay, ang kanilang sinisigaw. Davao yan Davao. Taga Davao yan, Mindanao.
At alam ng mga taga Mindanao nating kababayan na ang Pangulong Marcos ay saganang-sagana sa issue ng droga. Pati ang pamilya, barkada, meron pang Voltes 5 at karamihan daw po mga politiko, mga gabinete ay sangkot daw di umano na gumagamit ng droga. Alam na mga taga Mindanao yan. At alam din ng mga taga Mindanao nating kababayan na laganap ang kahirapan sa ating bansa. Di ba? At alam din ng ating mga kababayan sa Mindanao na laganap ang korupsyon sa ating bansa. Magmula yata di umano sa baba, pataas na ang korupsyon sa ating bansa. Alam po ng mga taga Mindanao yan. Alam din po ng mga taga Bisaya yan. Alam din po ng mga taga Luzon yan. Sa rally na lang po silang marami. Pero sa puso ng mga Pilipino, kakaunti na po ang may gusto sa kanila. Pati po sa dilaw, pink at liberal na mga nainidoro. Real talk po yan. Di ba mga kababayan? Sa kulay na lang po sila dumadami kasi napipilitan po dahil sa pakinabang na ibibigay yata nila. Kaya napagsusuot nila ng kulay na gusto nila gamit pa yata ang kapulisan. Mga kababayan. Di ba? Yun po. Komento ko po yun. Logic ko po yun mga tambay. Marami na lang sila sa rally dahil napapasunod pa nila sa kulay na gusto nila para po maipicture ng mainstream media na napakarami nila. Pero sa isip at puso ng mga Pilipino, basura na po sila. Diretso na naman sila sa inidoro. Mahirap kasing pagkatiwalaan ang isang administrasyon. Napakahirap pong pagkatiwalaan lalong-lalo na kung lulong ka di umano sa bisyo na droga. Kahiya-hiya. At hindi lang Pilipino ang hindi magtitiwala sa iyo, pati po buong mundo. Kaya nga po bagsak ang ekonomiya natin, walang pumapasok na mga investor dahil sa kulay pula, mga kababayan. At sa droga, di umano. Maraming salamat po, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan, mga kababayan, ang mga senador na walang issue na gumagamit ng droga. Yan po, PDP laban po mga kababayan, walang issue na gumagamit ng droga. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.